Huwag po kayong makialam sa aming personal na usapin. Hindi komportable ang asawa ko kapag nandyan kayo. Iyon lang. Walang tihay, nanay. Walang init. Iyon lang ang pangusap. Matigas, walang pakialam, sinasadya. Nasa gitna ako ng paglilipat ng 250 piso upang tulungan silang mabayaran ang bill ng kuryente. Ang aking hinlalaki ay nakapako sa ikumpirmahin, habang ang numero ay kumukurap pa rin sa akin nang dumating ang mensahe. Hindi ko pinindot ang key send. Hindi ako gumalaw. Sa isang sandali, naisip kong mali ang basa ko. Kinurap-kurap ko ang aking mata, nag-scroll pabalik, binasa itong muli at muli, bawat beses ay mas sumakit ng kaunti. Naghintay ako. Baka may sumunod na pangalawang mensahe, isang bagay na mas malambot. Isang bagay na nagsasabing hindi ito ang nakita. Ngunit wala, iyon lang ang linya. Inilagay ko ang nakatuping tuwalya sa braso ng upuan. Ang aking dibdib ay tila napakasikip para sa isang simpleng hapon. Sa labas, ang liwanag ay nagsisimula ng maging ginto, bumabalot sa kulay abo. Tahimik ang bahay tulad ng dati, ngunit ang katahimikan na iyon ay iba na ngayon. Hindi mapayapa kundi walang laman. Inilapag ko ang telepono, nakaharap ang screen sa mesa na parang pipigilan yon ang kirot, ngunit ang mga salita ay kumapit sa akin. Hindi comfortable. Sinubukan kong alalahanin ang isang sandali kung kailan ako gumawa ng isang bagay na maaaring baluktutin upang maging ganoon. Nag-alok ako na magbantay ng anak kapag pagod sila. Nagdala ako ng sabaw ng pareho silang may trangkaso. Nagpadala ako ng birthday cards na may napakaraming sticker. Nagsalita ba ako ng labis, na natili ng matagal, o ang pag-ibig ay hindi na lang komportable ngayon? Tumayo ako at naglakad patungo sa kusina, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ko. Ang aking mga kamay ay kumikilos sa pamamagitan ng alaala, nagbanlaw ng baso, nagpupunas ng counter, ngunit ang aking mga iniisip ay nanatiling nakapako sa mensaheng iyon. Hindi ako sumagot. Hindi ako tumawag. Hindi ko tinapos ang paglilipat. Sa halip, umupo ako muli sa tabi ng bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno, at hinayaan kong manatili ang katahimikan. Hindi ko binuksan ang telebisyon ng gabing iyon. Hindi ako naghanap ng musika o ingay upang punuin ang silid. Umupo lang ako sa kusina na may ilaw sa kisam na malambot at dilaw, hinahayaan ang tunog ng refrigerator at ang pagtik ng orasan sa dingding na maging kasama ko. Hindi kakaiba ang katahimikan. Nakatira akong mag-isa sa loob ng 9 na taon. Alam ko kung paano humihinga ang bahay na ito, kung paano kumakalabog ang sahig kapag gumagalaw ako, kung paano bumuntong hininga ang mga tubo pagkatapos kumulo ang takure. Ngunit ngayong gabi, iba ang pagpindot ng katahimikan. Hindi ito nagbigay ginhawa. Pinapanood lang ito. Bumangon ako at nagsimulang magbalat ng patatas ng walang pag-iisip. Ang aking mga kamay ay gumalaw sa pamamagitan ng alaala. Isang patatas, kaunting mantikilya, kalahati ng tirang dibdib ng manok na iniihaw ko 2 gabi na ang nakalipas. Hindi ako gutom, ngunit ang hindi pagkain ng hapunan ay magpapalala lamang sa pakiramdam ko. Nagluto ako hindi dahil gusto kong kumain, kundi dahil pinananatili ka ng routine kapag sinusubukan kang hilahin ng emosyon. Habang kumukulo ang kawali, ang aking isip ay naglalayag hindi sa kanyang pagkabata, tulad ng dati kapag nakakaramdam ako ng nostalgia, kundi sa huling 5 taon. Ang mga bagay na ginawa ko, hindi para sa papuri, hindi man lang para sa pasasalamat, kundi dahil naisip ko na iyon ang ginagawa ng pamilya. Renta nang mahuli sila ni Miranda sa pagbabayad sa panahon ng winter layoff. Ipinadala ko ang tseke direkta sa may-ari ng lupa. Walang sinuman ang nakakaalam. Mga grocery na inihatid isang Lunes ng gabi nang masira ang kanilang refrigerator. Naaalala kong nag-text si Miranda, hindi mo kailangan na mailaking emoji, ngunit kinain nila ang pagkain. Nang bumagsak ang kanilang sasakyan sa inspeksyon at nakalimutan niyang sabihin sa akin na kailangan nila ng tulong. Napansin kong bumaba ang balanse sa kanyang account at ibinabaon ko ang pagkakaiba ng walang salita. Tinawagan niya ako 3 araw pagkaraan upang mag-chat, hindi kailanman binanggit ang pera.
Ang mga ito ay maliliit na bagay para sa akin, ngunit marahil iyon ang problema. Naging hindi sila nakikita. Inaasahan, nakatiklop sa background na parang wallpaper na walang sinumang nagbabakasakali pang tingnan. Naglagay ako ng pagkain sa plato, umupo sa mesa, at dahan-dahang kumain. Walang asin, walang usapan, tanging ang malalim na ritmo ng tinidor sa plato. Nang matapos ang mga pinggan, maingat kong pinunasan ang mga ito, tinupi ang tuwalya, at inilagay ito sa hawakan ng oven. Pagkatapos ay lumakad ako patungo sa aking desk at binuksan ang aking checkbook. Nakatitig ako sa aking desk sa loob ng mahabang panahon, nakabukas ang checkbook sa harap ko, ang panulat ay nakapahinga sa loob ng aking palad. Naroon ang lahat ng numero, malinis na maliliit na kolum, matatag ang aking sulat kamay, kahit sa pinakamasamang araw. Binuklat ko ang ilang pahina at nakita ko ang pattern. Mga buwan ng tahimik na pagbibigay, renta, insurance, isang birthday gift na sa totoo lang ay bayad sa kotse. Bawat isa ay ginawa ng walang seremonya. Kinuha ko ang panulat, gumuhit ng malinis na linya sa susunod na nakatakdang tseke, at isinulat ang isang salita sa tabi nito. Fuminto. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono. Nag-type ako. Hindi ko sinasadya na gawin siyang hindi komportable. Bibigyan ko kayong dalawa ng espasyo. Burado iyon. Sinubukan kong muli. Kung may kailangan ka, ipaalam mo sa akin. Mahal kita palagi kahit ano paman. Burado din iyon. Ang bawat bersyon ay tila mas maliit kaysa sa nauna, na parang sinusubukan kong bawiin ang isang bagay na hindi dapat nasa panganib sa simula pa lang. Tinitigan ko ang blankong screen ng mensahe hanggang sa lumabo ang aking mga mata. Pagkatapos ay ibinaliktad ko ang telepono at itinulak ito ng 1 pulgada. Hindi dahil sa galit, hindi man lang sa pagmamalaki, kundi sa kalinawan. Kung ayaw nila ang aking presensya, hindi nila makukuha ang aking suporta, pinansyal o iba pa. Hindi iyon parusa. Iyon ay pagiging consistent. At pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagyuko at pag-adjust at pag-iwas sa mga damdaming hindi akin, nagpasya akong manatili pa rin. Gumawa ako ng maliit na takuren ng tsaa at umupo kasama iyon sa mesa ng kusina. Hindi ako gaanong uminom. Gusto ko lang ang paraan ng pagkulot ng singaw sa katahimikan. Iyon ang uri ng gabi kung saan walang nangyari sa labas, ngunit lahat ay nagbago sa loob. Hindi ko sinabi sa sinuman ang ginawa ko. Walang dramatikong anunsyo, walang nakaturo na katahimikan, isang desisyon lang na ginawa ng tahimik sa isang bahay na natuto ng dalhin ang katahimikan. Nang matulog ako, hindi pa rin nagalaw ang aking telepono, hindi pa rin nasasagot ang mensahe, at sa umaga, nagising ako ng maaga at sinimulan ang aking routine tulad ng dati. Maliban ngayon ng walang pamilyar na paglilipat sa katapusan ng buwan. 2 araw ang lumipas, pagkatapos ay 4. Walang tugon, walang follow-up, walang aksidenteng tawag, walang nakalimutang text na para sa iba, wala lang. Huminto ako sa pagtingin sa telepono ng madalas. Nakaupo pa rin ito sa dulo ng mesa, ngunit hindi ko na ito dala-dala sa bawat silid tulad ng dati. Sa una, sumisilip ako dito, kalahati ay umaasa na ito ay sisindi. Pagkatapos, huminto ako sa pag-asa. Sa huli, huminto ako sa pagsilip. Pagsapit ng 5 araw, nagsimula akong mag-journal muli. 1 pahina o 2 lang sa umaga. Ang panulat ay dahan-dahang gumalaw. Sa una, matigas mula sa hindi paggamit, ngunit dumating ang mga salita. Maliliit na bagay. Ang niluto ko para sa almusal. Isang panaginip na kalahati kong naaalala. Ang paraan ng pagdaan ng liwanag sa kortina ng eksaktong -8:30 at pagbagsak sa alpombra. Nakalimutan ko kung gaano nakakapagpatatag ang pagsusulat ng mga bagay sa tinta. Hindi mga dramatikong bagay, kundi mga totoong bagay lang. Nagulat ako kung gaano karaming piraso ng aking sarili ang itinago ko nang hindi ko namamalayan. Inayos ko ang spice rack isang hapon at nakakita ng mga garapon na hindi ko nagalaw sa loob ng maraming taon. Inayos ko ang isang drawer sa pasilyo at nakakita ng isang sobre ng mga lumang postcard na hindi ko kailanman ipinadala. Bawat maliit na gawain ay parang nagpapagising ng isang bagay na binitawan ko upang manatiling available, reachable, useful.
Ang katahimikan ay nagbago. Hindi na parang isang waiting room, kundi parang isang clearing. Napansin ko kung gaano kadalas kong hinayaan ang aking sariling mga plano na yumuko sa kanilang mga plano. Kung gaano kadali akong nagsabi ng bago pa man marinig ang buong hiling. Hindi ito kasalanan nila ng buo. Pinayagan ko ito, pinagana ito dahil sa paniniwala na ang pagiging kailangan ay pareho ng pagiging minamahal. Gumawa ako ng sabaw isang gabi, hindi para sa iba, kundi dahil gusto ko lang ng isang bagay na mainit na tatagal ng ilang araw. Ginamit ko ang anumang mayroon ako. Hindi ito perpekto, ngunit amoy akin. Pagsapit ng katapusan ng linggo, napagtanto ko na ang katahimikan ay hindi nag-iwan ng butas. Lumikha ito ng espasyo. At sa espasyong iyon, nagsimula akong makahanap ng isang bagay na mas matatag kaysa sa pag-asa, isang bagay na mas tahimik kaysa sa pagkadismaya. Naghahalo muli ako ng sabaw kinabukasan nang marinig ko ang katok sa pinto. Nagulat ako sa tunog higit sa dapat. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa tuwalya at naglakad patungo sa pinto, alam ko na bago ko pa man buksan kung sino ang nakatayo doon. Sinubukan ng anak ko na ngumiti muna. Si Miranda ay nakatayo ng bahagya sa likod niya, matigas ang kanyang postura, ang kanyang tingin ay dumadaos-dos sa akin papasok sa bahay na parang naglilista. Ang aking apo ay sumilay ang ngiti at humakbang pasulong nang makita ako. Lola! Yumuko ako upang yakapin siya. Amoy krayola at damo siya sa loob ng isang segundo. Ang lahat ng iba ay nawala. Pagkatapos ay tumuwid ako at tumabi. Pasok! Pumasok sila sa sala na may maingat na pagiging magalang ng mga bisita na hindi planong manatili ng matagal. Ang aking apo ay tumakbo patungo sa bookshelf, kinuha ang isang picture book na inangkin niya bilang kanya ilang taon na ang nakalipas. Ang silid ay tila mas maliit na mayroon silang 3 sa loob. Napuno ito ng mga hindi nasabing bagay. Nag-alok ako ng tsaa dahil sa nakasanayan. Pareho silang tumango ng mabilis. Dinala ko ang mga baso sa isang tray at inilapag ang mga ito. Walang gumalaw ng kanilang baso. Nilinis ng anak ko ang kanyang lalamunan. May inaayos kami. Naghintay ako. Tumaas ang renta, dagdag niya. At mabagal ang trabaho. Pansamantala lang. Nagtataka kami kung makakatulong kayo ng kaunti ngayong buwan. Ang mga salita ay bumagsak ng malumanay, ngunit may bigat. Napansin ko kung ano ang wala. Walang pagbanggit sa mensahe. Walang pagkilala sa distansya na kanilang hiniling, tanging ang hiling na pinaganda bilang isang pag-uusap. Nakatiklop ng mahigpit ang mga kamay ni Miranda sa kanyang kandungan. Hindi siya tumingin sa akin. Binalik ng aking apo ang isang pahina at tumawa ng tahimik sa isang bagay sa libro. Pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak. Mukha siyang pagod, mas matanda kaysa sa isang linggo na ang nakalipas. Ang pangangailangan ay may paraan ng mabilis na pagpapapantay sa mga tao. Sa isang sandali, ang lumang reflex ay kumilos sa akin, ang pagnanais na magsabi ng bago pa man matapos ang pangungusap, upang abutin ang aking pitaka at ayusin ang problema upang lahat ay makahinga muli. Sa halip, pinag-isa ko ang aking mga kamay at huminga ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, sabi ko, at naramdaman ko na parang ang silid ay humilig patungo sa anumang darating. Ang tsaa ay nakaupo sa pagitan namin, hindi nagalaw. Pinanood ko ang singaw na umakyat at kumulot ng tahimik at pasensyoso na parang walang pakialam na binaliwala. Ang anak ko ay gumalaw sa kanyang upuan. Inayos ni Miranda ang kanyang manggas, hindi pa rin nakatingin sa akin sa mata. Naiintindihan ko, sabi ko muli mas mabagal sa pagkakataong ito. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit nagpatuloy ako. Pero iba na ang mga bagay ngayon. Ang mga salita ay hindi nanggaling sa kapaitan. Nanggaling sila sa isang lugar na mas matatag, isang lugar na hindi ko alam na mayroon ako hanggang kamakailan. Ang katahimikan na sumunod ay tila nakakatakot, na parang alam nating lahat na may nagbago, ngunit natatakot kaming pangalanan ito. Tumulong ako, sabi ko, sa loob ng maraming taon ng tahimik. At patuloy sana akong tumulong ng hindi hinihingi. Ngunit ang huling narinig ko mula sa iyo ay hindi salamat. Hindi man lang ito tanong. Ito ay isang linya na hindi ko dapat tawiran.
Sumikip ang kanyang noo. Gumalaw muli si Miranda. Hindi ako galit, sabi ko at ibig kong sabihin. Ngunit ang suporta ay hindi pag-ibig kung kailangan lang ito kapag wala at hindi ko kayang ibigay ang mga piraso ng aking sarili para lang tiisin. Tumingin sa ibaba ang anak ko. Kinuha ni Miranda ang kanyang tsaa, ngunit hindi uminom. Ang sandali ay nanatiling hindi sigurado. Alam kong mahirap ang mga bagay, sabi ko ng mas malumanay. Talagang alam ko. Ngunit humingi ka ng espasyo. Ibinigay ko iyon. At sa espasyong iyon, napagtanto ko kung gaano kalayo ko itinulak ang aking sarili, sinusubukang manatiling malapit. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Naintindihan nila. Siguro hindi lahat, ngunit sapat. Ang aking apo, na nakayuko pa rin sa alpombra, ay tumingin sa akin na may malalaking, walang pakialam na mga mata. Mumiti siya nang salubungin ko ang kanyang tingin at mumiti ako pabalik. Nanatili sila ng ilang minuto pa, nag-alok ng maliliit na usapan na hindi umabot sa anumang bagay. Sa huli, tumayo ang aking anak, nililinis ang kanyang pantalon. Sumunod si Miranda. Ang kanilang mga baso ng tsaa ay nakaupo sa mesa, puno pa rin. Naglakad ako patungo sa pinto at niyakap ang aking apo ng marahan. Niyakap niya ako sa baywang, malambot at mapagtiwala, at idinikit ko ang isang kamay sa likod ng kanyang ulo. Magkikita tayo ulit, anak, sabi ko. At pagkatapos, ganoon lang, isinara ang pinto sa likod nila. Pagkatapos ng pag-click ng pinto, nanatili ako roon sandali, nakikinig sa pagbabalik ng katahimikan. Ang hangin ay bumaba ng iba, hindi mas mabigat, kundi mas malinaw. Kinuha ko ang mga hindi nagalaw na baso ng tsaa at ibinalik sa kusina. Walang bakas ng fingerprint, walang lipstick sa gilid, tanging mga punong baso na hindi na kailanman kinailangan na buhusan. Binanlawan ko ang mga ito sa ilalim ng mainit na tubig at pinunasan ng dahan-dahan, tinupi ang tuwalya sa hawakan ng oven, tulad ng dati. Mula sa bintana ng kusina, nakita ko pa rin ang kanilang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nanatili sila roon ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko, walang bumaba at walang umalis. Naisip ko kung ano ang kanilang sinasabi, kung mayroon man silang sinasabi. Sa huli, umandar ang makina at umalis ang kotse ng walang kaway. Hindi ako umiyak. Sa halip, binuksan ko ang aking journal. Ang mga pahina ay nagsimulang mapuno ng mas mabilis sa nakaraang ilang araw. Hindi sa galit, hindi man lang sa kalungkutan, kundi sa katotohanan na wala akong espasyo upang pakinggan noon. Mga bagay na itinulak ko sa isang tabi sa ngalan ng Harmony, Tradition, Family. Isinulat ko, dati ay naniniwala ako na ang pag-ibig ay nangangahulugang manatiling available, na ang pagbibigay ay nangangahulugang pinahahalagahan. Ngunit ngayon nakikita ko kung gaano kahina ang linyang iyon sa pagitan ng pag-ibig at obligasyon. Sa pagitan ng malayang pagbibigay at pagiging tahimik na pinatuyo. Binalik ko ang pahina kung saan ko kinopya ang text message. Nandoon pa rin ito, nakasalungguhit ng maayos. Binasa ko itong muli. Huwag po kayong makialam sa aming personal na usapin. Hindi komportable ang asawa ko kapag nandyan kayo. Masakit pa rin, ngunit hindi tulad ng dati. Ang sakit ay lumipat mula sa puso patungo sa isang mas malalim, mas matatag na lugar. Hindi na ito sumisigaw. Humuni lang ito ng tahimik at totoo. Nang gabing iyon, nagluto ako ng isang maliit na hapunan para sa aking sarili. Isang inihaw na kamote, ilang gulay, at isang piraso ng cornbread mula sa freezer. Kumain ako ng walang distraction. Hindi ako nagbukas ng TV o nag-scroll sa aking telepono. Hinayaan ko lang na manatili ang katahimikan sa akin, hindi bilang parusa, kundi bilang isang uri ng clearing. Nang matulog ako, inilagay ko ang journal sa aking nightstand at hinila ang kumot. Sa labas, nagsisimulang lumakas ang hangin, nagpapahid sa mga sanga malapit sa bintana. Kinabukasan ng umaga, hinigpitan ko ang maluwag na bisagra sa aparador sa pasilyo. Kumakalabog ito sa loob ng ilang buwan, ngunit lagi kong sinasabi na gagawin ko iyon mamaya. Sa wakas, dumating ang mamaya. Mabilis na sumipsip ang langis, at ang pinto ay umindayog ng maayos at tahimik ng sinubukan ko. Ang isang gawain ay humantong sa isa pa.
Inayos ko ang mga estante ng linen, maayos na nakatupi ang mga kumot, nakaayos ang mga tuwalya ayon sa laki. Nakakita ko ng isang tumpok ng mga punda ng unan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, nakatago sa likod ng isang lumang heating pad. Lahat ay may amoy ng panahon. Hindi alikabok, kundi isang bagay na pinataglay ng mga taon ng pagiging binaliwala. Sa drawer ng kusina, natuklasan ko ang isang folder na mailabel na Recipes Kit. Ang sulat kamay ay akin, ngunit ang mga pahina ay dilaw. Sa loob ay may mga index card mula sa isa pang dekada. Cornmeal dumplings, pear crisp, isang nilaga na niluluto ko tuwing taglamig. Naglagay ako ng ilan sa counter at ngumiti. Nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng magluto ng walang pagmamadali. Nang hapon na iyon, nagsuot ako ng sapatos panglakad at bumaba sa kalye para lang iunat ang aking mga binti. Sinabi ko sa aking sarili, ngunit nanatili ako sa labas ng mas matagal kaysa sa akala ko. Ang hangin ay tila mas madali sa aking baga. Ang mga puno ay nagsisimula ng mamulaklak. Nakasalubong ko ang dalawang kapitbahay na hindi ko nakausap sa loob ng ilang buwan. Nagpalitan kami ng ilang salita, walang malalim, ngunit sapat upang ipaalala sa akin na ang mundo ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa loob ng bahay ng aking anak. Umuwi ako, nagtimpla ng tsaa at hindi man lang tiningnan ang aking telepono. Nanatili ito sa charger sa buong araw, hindi nagalaw. Hindi dahil sa pagsuway, kundi dahil sa kawalang saysay. Ang pangangailangan na maghintay ng isang bagay mula sa kanila ay naglaho. Ang kailangan ko ngayon ay wala sa isang text thread. Nasa mabagal na ritmo ng aking sariling buhay. Ang bahay na dating tahimik at masakit ay ngayon ay tila tinitirhan. Hindi abala, hindi puno, kundi akin. At napagtanto ko kung gaano katagal ko hinayaan ang aking sarili na lumiit upang magkasya sa mga gilid ng kanilang buhay. Laging available, laging maginhawa, ngunit bihirang tunay na nakikita. Nang gabing iyon, habang naghugas ako ng pinggan, nakita ko ang aking refleksyon sa bintana sa itaas ng lababo. Hindi ako mukhang malungkot. Mukha akong isang taong sa wakas ay umuwi. Naggupit ako ng hedge nang marinig ko ang mahinang tunog ng sneakers sa graba. Tumingin ako, umaasa na kapitbahay o kartero, ngunit naroon siya, maliit, mag-isa, may hawak na isang maliwanag na bagay sa kanyang mga kamay. "Hi, Lola!" Ang kanyang boses ay